to add to the discussion kanina, no, ito yung medyo interesting dynamic na hatid ni Brusco dito sa Minana Evos. Medyo exotic yung mga picks nila dito. Meron silang mga Ruby, meron nga silang mga ano pa, di ba? Meron pa silang mga Selena na nanggagaling dito. Pinantalo nila laban sa Blacklist International last season, and yun yung medyo mahihirapan na Smart Omega kasi for the side of the barangay, medyo static yung kanilang mga heroes. What I mean by that is parang yun na yun. Nakita mo na yung mga heroes na ginagamit nila kasi ito talaga yung mga signature. For the side of Minana Evos, ang daming flex capability nitong lineup na to. Hindi natin alam kung ano yung mga ilalabas ni Brusco. Hindi nga natin alam kung ano yung ilalabas nila Lansu kasi napaka-flexible nila. Nagru-Ruby roam din itong squad na to. Si Imba DJ ba yan? Yes, Coach Imba DJ, part of the Minana Evos coaching staff. So, ang daming comeback. Comeback ata yung parang naging story ng laban na to. Players into coaches, coaches into players, at ang daming history sa mga players at sa buong team ng dalawa. Tsaka alam mo yung malupit dito? Ano? Nag-analyze si Imba DJ for Omega. Oo nga. Sa last season mo yun sa MDL. Amogus. May Amogus. I know you. I know you. Pero, jokes aside, malaking tulong yon para sa Minana. Oh, for sure. Hindi naman kasi masyado nagbabago ng 180 eh. Kadalasan mga 30%, 40% nagbabago yung mga gameplay, pati yung mga draft. Pero yung mismong tendencies, yun yung mahirap baguhin. So kung hindi nagkakalayo ang tendencies ng Smart Omega nung time na nandoon si Imba DJ as analyst, ay medyo malaking tulong yun. Actually, hindi medyo malaking tulong talaga yun sa Minana dahil tendencies is a really big thing. Gusto ko rin lang banggitin kung ba't ang laking bagay ng tendency. Kung titignan natin ang ginawa ni alam ko medyo malayo, Kyrie, Fanny, during MSC, yung pinaka-latest, yung Fanny na yun, minsan nakakakill siya nang sa bush lang, yung hindi niya nakikita kung may tao ba doon o wala. And dahil yun sa kaalaman ni Kyrie, sa tendency. Alam niyang madalas nandoon sa bush or kung wala man sa bush nandito, kaya nililiparan na lang niya. Naalala ko yung sinasabi mo, yung sobrang nuanced ng laro ni Kelra. Alam niyo yung mga pinapwesto ng mga heroes. Lagi siya nagkakaroon ng snipe sa bush. Alright. Na, yung info parang, saan nang galing? Okay, sige, habol muna tayo sa mga nangyari sa draft. Nasa gitna na po tayo. Fanny, Kaja, Kadita at Diggy ang ban ng Minana Evos. Para sa Smart Omega, Edith, Paquito, Joy, and Lancelot. The picks are up. And kung hindi ako nagkakamali, ito ang debut ni X-Borg sa Season 12. Oh yeah, that's true. First time natin makikita si X-Borg, and this is gonna be on the side of Omega. Ang kinagandaan dito sa lineup ng Omega is gold lane lang. Actually, hindi nga rin eh. Kasi lahat to pwedeng jungler eh. And yung dalawa, si X-Borg at si Fredrin, pwede mo rin i-flex sa XP. While on the side of Minana Evos, definitely sure na yung mga roles dito. They have a gold lane, they have a support, and they have an XP. Kulang sila sa jungle, kaya naman nagiging maganda rin yung set ng Phase 2 for the side of Barangay kasi tinanggal na yung Assassins, which is yung jungler. And bad trip si Naisu. Ngayon, kasi nakaban yung Gord. Narinig ko nga all the way doon sa kabilang desk. May nagreklamo, pero ito na yun. Hiningi natin, men. Dumating. Grabe, welcome back to MPL Philippines. The Jack Mamba will be playing the Kufra sa laro na to. Sobrang exciting. Tapos meron pa tayong meta na marksman sa kamay ng gold standard. At pinag-uusapan natin dito yung Bruno. Na parang ngayon ang bagong 1-1 ng Season 12 na insta-ban o insta-pick. Ang bagong lason. And alam naman natin na, again, nabanggit natin kanina, si Kelra ay nai-utilize talaga ng Barangay. And I feel like this goes against what they're naturally is capable of, yung mga Omega timers. Kasi this time around, instead of playing for the late game, they're playing actually for early game kasi napakalakas ng protection nila dito kay Bruno, and that equates to Bruno just taking down towers. Pero may pampigil naman dito ang Minana Evos. Interesting lang kasi yung composition ng Minana Evos, if you look at it, medyo in contrast din sa lineup ng Omega. Sila naman yung late game this time around. Yeah, 4 protect 1, and actually I'm quite happy na as someone who really had a lot of respect for Domeng noong MPL Philippines Season 11 and up until now, nakita natin na malalaro niya yung Claude niya, and Claude was one of the best heroes he played with last season at isa sa mga rason kung bakit naging Pal Domeng siya. Late game, catch up, out of nowhere, siya yung magsasalba ng laro para sa Minana Evos. Oy, I like this pick na nagmumula sa side ng Smart Omega, and looks like it's going to be the Eve
na tatapatan lamang ang makikita nating Valentina. Dahil para sa akin in this meta, parang Valentina na naman talaga yung go-to mid laner kung saan na kaya niya talagang sabayan kahit sino. Kumbaga walang losing matchup. Ang kinagandahan kasi dito sa Eve, last pick ng Smart Omega is may dalawang school of thought. Pwede ka maglagay ng damage output para may supplement kay Bruno, pati na kay Kufra. Kasi isipin mo pag Kufra kailangan mo ng burst. Pero again, they are playing for Kelra. They are playing for push setups. Ang kailangan nila dito is yung immediate crowd control. Meron silang pang zone with the Fredrin and the X-Borg. Ang kailangan nila is kapag pumasok ka sa territory ng barangay, literal nilalak yung gate sa likod. Tapos sasabihin nila, community service ka muna. Dalawang magkakaiba na lineup ang nakita natin pagkatapos ng draft. Audience prediction lamang para sa Omega. Pero walang duda, lalaban dito ang Minana Evos. Two contrasting lineups. Omega pwede mag-scale ng mabilis early to mid. Minana Evos, mid to late game. Sino ang makaka-hit ng timers nila? And of course, we also have to address, welcome to the MPL Philippines, Andorio. At some point of the game, Mapo will show up and you only have until the timer runs out to comment on your prediction with the hashtag. Papasok na po tayo sa ating laban. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Tandaan nyo ay antayin nyong lumabas ang poll. And MPL Arena, welcome to MPL Philippines Season 12, Week 1, Day 2, mag-ingay para sa Minana Evos at Barangay Smart Omega. Men, ito na yun Ang first match of the day, kadalasan talaga ay nag-iinit agad. And excited ako makita kung meron ba ditong mga extra maneuvers. At pag sinabi kong extra maneuvers, yun yung mga hindi naman kailangan mag-TP doon. Pero TTP pa rin. Actually, yung extra maneuvers nga, pwede mo na rin bangkitin yung ginawa ng Grak kanina. Level 1, Guardian's Barrier. Muntik ma-reset yung purple buff. Pero Jack na dito nanggugulo. Pero napakabilis naman kunin ni Boyd AR yung kanyang purple and orange buff. Being a back shot. And of course, meron din siya dito ng concussive blast. Napakataas na kanya damage output. Jackno mag-style here. Figure out. Habulit. Oh no! Chaknu might just go down and that's the first blood going to the hands of Minana. Grabe, medyo nakadalawa kasi yung Torre. Oo, at saka tama din yung ginawa doon ng Minana Evos na hinabol nila doon si Chaknu. By the way, power predictions. Who will gain more assists in this game? Chaknu or Brusco AR? Comment your answer in the live stream chat with the hashtag #SmartPowersMPLS12. Okay, sinabi natin kanina sa Minana Evos na pwede sila mid to late. Pero dahil meron silang backsha, pwede na mas mabilis yung pag-scaling dito ng Minana Evos kung maganda yung laro ng jungler nila. And kung makikita nga natin, mukhang masaya naman ang laro ni Boyet ngayon. 1-0 agad on this backsha. And ang maganda dito sa backsha, parang underrated yung snowball factor ng isang backsha. Oo. Para siyang reverse Martis. Yung Martis, kapag nakapatay ng early, sobrang sakit. Oo. Ito naman, kapag nakapatay ng early, hindi mo mapatay. C-Tram siya, C-Tram. Si Tram, binaliktad na Martis. Ang galing Oo, mo talaga. sinabi mo, reverse Martis eh. Galing, galing. Okay, Turtle, first one. Sino ata makakuha dito? Up HP on the Turtle. Lansu, pupunta dito kay Chaknu pero inikutan na nga rin ni Ryota. That's going to be another kill. At mukhang ang Turtle ngayon ay sisimulan na nga rin ito. Max, Oh my goodness. hindi siya makakatakas dito. Saglitan lamang dahil si Brusco naman ngayon ang susugod kay Ryota with the last insanity as well. Minana Evos ang makakalamang 1,000 agad-agad. This is very methodical approach coming up from Minana Evos. Napakaganda ng turtle control nila. Lansu AR jumping on the back line and nandun din yung wild charge para hindi rin maka-retry si Andorio. And this is just allowing Minana Evos to have a huge XP gap between their junglers. Level 4 pa lang si Andorio on the Fredrin habang level 6 naman si Baksha. And you'd think na parang hindi naman ganun kasama yung matchup na yan kasi kahit behind yung Fredrin, it's still a Fredrin. Having a Baksha, in comparison with Martis, si Baksha kasi mas nakakaikot sa mapa because of the mobility. And this will just allow more space for the Claude to farm up. Habang sinashutdown naman nila yung window na pwedeng magamit ng Omega yung lineup nila alongside the Bruno. Mukhang magiging ultra fast dito ang scaling ng Minana Evos. Nag-double lane na nga si Domeng. Pumupunta na siya sa mid lane para mas mabilis pa yung farm niya. At feeling ko hindi nga feeling eh. Ito yung totoo. Minana Evos, nagagawa na nila yung condition na kailangan nila gawin para sa lineup nila. Yeah, gusto ko lang isingit to kasi hindi natin nakita kanina, no? Pero di ba naka-Guardian's Barrier Yes. si Brusco AR no level 1? The fact of the matter is, ginamit niya yon para ma-delay yung mid-wave at ma-push kagad ni Valentina yung wave na yun para makuha niya yung level 2. Kaya nabigyan si Chakno kanina. Kasi hindi nila in-expect na mabibehind siya sa level and lumalaban kagad yung Valentina. Misses two things. That's a flicker and the ulti as well. At mukhang naipit pa ang isa. Lansu biglang nawala.
Men, ayoko sabihin pero nakita kasi ng lahat Oh, yun. na caught in, hindi naman 4K, mga caught in 2K lang. Caught in 2K. Tsaka first time in this game na hindi ganun kaganda yung latag ng Guardian's Barrier na pasama pa yun for Lansu AR. Oo. This does mean na may retaliation ng konti for Omega. Rondoryu. Chakno naghahanap ng set pero mukhang ayaw nilang saktan si Boyet. Brusco naman ata ang mapopoke lamang ng bahagya. Turtle, sisimulan na rin ng Omega. Wala pa atang laban dito, bossing. Tignan natin. Kontrolado kanina Minana Evos pero mukhang nawawala. Nako, ayan na nga bumawi na ata si Lansu. Pero Andoryo ngayon, tumatangke ng bawas, nangangalahati na nga rin ng buhay. Ang ganda ng real world manipulation ni Eto Max. Lansu tumudugo. Pero mukhang masesecure niya ang Turtle para sa Minana Evos. Grabe si Lanzo pa nga ang nakukuha ng Turtle. Minana Evos gets the second objective. Kita nyo sa screen nyo, si Doggy, nandyan, nasa crowd dito sa MPL Arena. And right now, Omega, dahan-dahan sila nakakalaban muli sa aggression ng Minana Evos, Yeah. pero kontrolado pa ang Minana Evos. Wag lang wala masyado yung control. Wag masyado maggigil. That's gotta be a big hit for Omega kasi habang nangyari yun, hindi na nga sila nakakontest ng Turtle. Again, nagsisnowball lang yung Golden XP difference. Oo. Naka-double wave pa si Doming AR. And yung window, again, mas mabilis sa grabe yung timing nung muntik na. Guardians Barrier, muntik na. And ang ginagawa kasi ng Minana Evos dito, kinukuha lang nila yung atensyon nung Eve, pati na rin ng Kufra. At napakasakit na nga ni Andoryo dito. Brusco, makaka-survive naman ng... honestly, magre-regen naman yan. Eh. Bakit pa natin tinitignan? Still a very close game. 2,000 pa lang ang langang dito ng Minana Evos. So, dito naman sa Minana Evos, kita natin na maganda naman yung farm ni Domeng and mukhang pag meron silang isang ganap, meron silang sequence na gusto gawin, in sync naman yung mga galaw nila. Pero Wow! Jack Mamba with a surprise! Pero hindi ata makakaisa ang Omega doon dahil may flicker pa naman si Goyong. classic Chapno, pero dito pa rin yung real world manipulation. That was blind, by the way. Oh, teka lang, si Lansu. Nansu, naghahanap ng away. Ryota going in with a last insanity at sumabog nga sa muka ng Minana. Brusco naman ata mabibigyan dito ni Kelra at hindi nila itutuloy. Pero tignan mo naman si Domeng, trabaho lang, masipag na bata. Ito yung sinasabi natin kanina. Omega, this actually goes against their keys to victory kasi si Kel, gusto nila na i-utilize pero hindi nila magamit. While Minana Evos is allowed to do what they want, yung split na ginagawa ni Doming AR, alam niya na hindi niya kailangang sumama for two reasons. Number one, hindi pa ganun ka-capable yung Claude to main fight against sa line at Omega. Yes. Number two, hindi niya kailangan kasi once na umalis yung Bruno sa lane, libre siya basagin yung towers hanggat wala nagde-defend. Pangatlong turtle sa laro na to, sino ang makakakuha? Mukhang kailangan bumalik ni Kelra sa base muna. Lamang sa posisyon ang Omega pero mabilis na reset. Nagbabasa lang sila ng isa't isa sa positioning para sa turtle na to. At ito yung nakita natin pag sa laro, ang daming action sa gitna ng mapa. Masaya yung gold laners kasi madalas Exactly. nagpupush lang sila. Ito, tignan mo yung ginagawa ng Minana Evos dito. Wala silang pake. Dun sa Turtle. Brusco, laki mo yung sarili mo dyan. Guardians Barrier mo. Kukontest natin pag mababa na yung buhay. Turtle, sino nga ba makakakuha nito? Retry secured para dito sa backshot pero biglang may sumabog doon sa kabila. And that's Goyong AR going out pero tignan mo yung bawas ni Doming doon sa likod. Eto, Max malapit na mawala pero hindi rin naman mamamatay pa. And Andoryu goes down as well pero nakakuha din dyan ng isa. Kailangan na atang tumakas ng Minana dito dahil nag-iinit na si Ryota Laban at pa. literal po yan ng babatoyan ng apoy. Literal na init ang binibigay dito ni Ryota para sa Omega. 3 turtles ang nakuha ng Minana Evos pero nakita natin na dahil nga sa pag-iba ng ability kits nila, kahit medyo behind ang Omega, kaya nila pumalag. Kaya, ang nagpahirap dun sa Omega is nag-overextend ng konti si Claude. And pagbalik niya, sinalubong niya yung Fredrin, ensuring na may kill na mangyayari for the side of Smart Omega. And very important pa yung target na napatay kasi literal walang paki si Fredrin dun sa Purify ng Claude. As long as nandun siya sa harap niya, kalahati yung buhay niya, meaning maximum yung crystallized energy, maximum damage yung ampas ng Precious Wrath. Pero parang ang sakit na rin ni Doming doon, no? Mukhang kamunti Oo, ka na sakit talaga si talaga. Eto Max. Yeah. Masaya yung buhay niya sa pag-farm. Ang bilis niya nakukuha ng golden staff. Isa lang yung death niya doon. So, at this point, expect talaga na pag pumasok dito si Domeng, ang sakit na ng Blazing Duet ng isang Claude. Conceal play nagmumula dito sa Omega. Pero sino nga ba ang mahuhuli nila? Naamoy naman ata ni Boyet at narinig din yung nag-stretching. But this will be a free turret para sa side ng Omega. Grabe yung gold lead natin, hindi masyadong gumagalaw. I think medyo obvious din yung conceal plane yun, knowing na wala nagpupush ng mid and wala rin nag-defense may top lane. So probably sabi ng Minana Evos may tatlong heroes
sa may bottom lane. And again, yung ginagawa ni Doming dito, this just puts so much pressure on the opposite side of the map. Kapag tinignan mo yung laro ng Minana Evos, laging nasa opposite side si Doming AR kasi meron silang backshay. Aabot at aabot sila doon sa Turtle or Lord. And ang kailangan lang nilang gawin is i-make sure na yung vision ay nakokontrol nila and hindi sila naaabot ng Omega. And allowed sila gawin yon kasi ang huli lang talaga ng Omega dito is yung Kufra. Every time na nawawala yung Kufra, relax din talaga ang Minana Evos. Hindi sila umaabante ng very aggressive sa mga bushes kasi again, yung Omega, parang yung Minana Evos, sinasabi nila sa Omega, kayo mag-start yan, aabot kami dyan. Tingnan mo yung spacing sa mapa ng Minana Evos. Layo pa dito si Domeng. Nang-umpisa nila, nirarash ata ng Omega. Chaknu, looking for the set. Nakahanap ng isa, pero mukhang may babagsak agad. Wala na agad si Lanzo at kalahati ng aboy ng Lord. But with the ultimate as well at nauubos na ata ang barangay. Kelra is down. At si Chaknu ngayon nagse-stretching ulit. Di tatama dito kay Domeng at si Domeng ay nakaka-free hit lamang. Look at the Domeng surprise. Ito na nga ata ang Pal-Domeng comeback. Domeng Nation! Grabe, Akala Cardi Maria. na ng Omega sa kanila yung Lord, pero Minana Evos sabi nila, boost yan, sa amin yan. Pero tignan natin kung makakahanap pa ng espasyo dito ang Omega para i-contest ang Lord na to. At ito na nga yung kinikwento ko sa inyo kanina, pumupronta si Domeng inside that Lord pit. Malapit na rin mawala ang Firaga armor dito ni Ryota. It is a 3v3. Papasok sa isa. And here comes the Blazing Duet once again. Domeng AR, nakuha si Andoryu. At mukhang yan na nga ata ang Lord para sa Minana Evos. This is just a very perfect execution of the Lord Dance coming up from Minana Evos. And napakaganda rin ng utilization ng Claude, by the way. Hindi sila nagmamadali. Even though nanalo sila sa teamfight, buhay pa si Andoryu. And nakikita din ni Bruce, sabi, nare-report niya sa mga teammates niya, par, anong kapal nung crystallized energy, par. Kapag ginamit niya yung ulti retribution, kanya yan, par. Hintayin natin, makipaglaro tayo. And nung lumabit si Andoryu, unfortunately, nandun na rin si Lanzo AR. Nung nakita nila yung Fred Rin, hinarangan ni Brusco yung likuran. Effectively cutting down the exit. Tapos sabi ni Lanzo AR, penalty zone ka sa akin. Consistent at systematic ngayon ang Minana Evos. Yung parang lahat ng assignment nila papunta sa laban na to, natupad nila. Nagawa nila lahat. Yes. Si Domeng magfa-farm, magsisplit, yung rotation ng 4 na miyembro ng Minana Evos habang ginagawa yun ni Domeng, yung control sa mga objectives. It's, again, a pleasant thing to see. Nahanap ata si Brusco. Chaknu might just get this big play pero makaka-wild charge palayo. Going AR ngayon ay papasok na rin pero konting poke lang naman kay Chaknu mangyayari. That's the Kufra ult though. And wala silang pang teamfight dito. Pero fortunately for Smart Omega, kaya pa naman nila mag-defend. Pero again, habang tumatagal yung oras, yung Omega Timers actually nasa kabila kasi they have a Claude. Even though, sabihin natin, may damage output naman yung Smart Omega. Nandiyan pa rin yung Bruno. And masakit din yung Eve sa late game, especially with an X-Borg being the frontline here for the Barangay. Ang dilema lang din talaga nila dito is yung binabanggit natin kanina sa Keys to Victory. When it comes to split push, lugi sila sa late game. Okay, looking at the Infinix instant replay, masok na si Chakno but the counter engage kagad na nilalabas ng Minana Evos and of course the late entry. Ang haba ng listahan ng Omega sa mga dapat nilang iwasan. Ang daming setup, ang daming late initiation na pwede ilabas ng Minana Evos na hindi mo pwede sabihin na isa lang yung hinahanap nilang set eh. Kasi pag pumasok si Brusco, baka mag-late entry si Lanzo at saka mag-late entry din si Domeng. Tsaka paano mo naman ba kasi iiwasan ang Blazing Duet kung nasa mukha mo na at hindi ka rin makagalaw? Yeah, talagang wala kang taka kasi kapag tinignan mo, wala rin talagang sagot yung Omega. They just have to deal the damage through against the Claude. Pero may Wind of Nature na rin siya kasi so kaya niya ng harapan si Kelra. The only thing na papatay dito sa Claude is number 1 yung mistake if magkamali si Domeng AR sa kanyang sa kanyang BMI or if mahuli ni Chakno yung Claude na walang purify. It's interesting. Parang classic Omega storyline to, di ba? Yung tipong, guys, kapit lang, makakahanap tayo ng turnaround. Pero mukhang mahirap yun na pwede mangyari para sa Omega. Yun nga, kasi sa sobrang habang listahan ng crowd control effects ng Minana Evos. Pero hindi mo pwede iduda na pag nandyan nga talaga at nakakapit ang Omega sa isang teamfight at nagamit masyado ng Minana Evos yung mga skills nila, makakaikot pa ang Omega. Chaknu, hindi nahanap si Domeng pero mukhang si Ryota ngayon ang makakakuha ng konting damage. Kailangan mag-back ng Omega.
At Lord ngayon ay sinisimulan na pala dito ni Boya. I don't know if that was a Chakno na talagang hindi niya ginamit yung flicker or baka na-misclick niya or baka binibait. Kasi baka iniisip niya pwede ko i-bait yung Purify ni Doming. Pero again, opposite side ng map map sila kanina pero this time around kasama ni Claude sa teamfight. Grabe yung pwesto dito ng Manana Evos, Lord, down to 50%. Naghahanap ng pwesto si Andoryu. Pero mukhang babagalan muna ng Minana Evos ang pag-take ng Lord na to. Nag-aantay ata sila ng mas magandang pwesto. Resets the Lord at mukhang hindi na nila sasaluhin pa. Matagal-tagal atang Lord Dance ang ating papanoorin dito. Oh, chumachacha. Pero kita natin yung Manana Evos, nire-respeto rin talaga nila yung potential comeback factor ng Omega na kahit sila yung lamang, kontrolado nila yung laro so far. Pag nakita nila dito sila, in Andori, wala sila masyadong impormasyon, steady lang daw muna sila. Grabe, ito mo si Doming. Oh. Ang daming kaganapan pero Naka muna ako purple boss. Oh. umaasi muna ako. Objective din naman to. Iniwan po yung maliit. Grabe. Grabe. Kaya nga siya paldoming eh. Grabe. Sabi niya, ayun, iniwan yung maliit. Ano yan, medyo charity na... Ay, grabe! Kelra might be in trouble pero hindi pa naman siya namamatay. And that's Doming AR. Gone already. Malaki to para sa barangay pero si Boyet ngayon ay sumusubok na rin. Here comes the last insanity. Pinasabog na nga ni Ryota ang marami. At yan na nga, 3 na ang nawala sa Minana at mamanahin nata nila ang kamatayan mula sa barangay dahil si Boyet AR na lang ang pinagtitripan ng dalawa. Pinag-usapan nga lang natin, Boyet kumakapit, hinahabol. Brusco na hulin ng Omega. Boyet na lang naiwan. 3 laban sa 1. Kumakapit, Naku, malala. Ryota nakagante with the last insanity. Ang sabi niya kanina sa pregame ay 2-0 to. Pero malapit na mabuhay si Doming. Malapit na mabuhay si Lansu. Ito na ba ang milagro na hinahanap ng Minana? May minions, may minions. May minions na. Wow! We were just talking about it. Pag hindi nag-ingat ang Minana Evos, masyado nila ginamit yung skills nila at hindi perfecto yung initiation, makakahanap ng turnaround ang Omega. Ito yung sinasabi natin kanina, Etomax tsaka si Kelra, meron silang damage output. I feel like binate ni Doming AR yung hits coming out from Kelra. Hindi niya kagad pin-up yung Wind of Nature, but he suffered the loss. Kasi nung mababa na yung HP niya, hindi naman na si Kelra yung finishing blow. Si Etomax na. And wow, grabe yung pinakita ng Omega doon. At parang ganun lang, yung 4K gold lead tumalon. Pabalik sa kanila, 2,000 na. Looking at the items, Wind of Nature for both marksmen. Rose Gold Meteor, of course, pinuod dyan ni Keldra para hindi siya makakuha ng damage masyado. Galing kay Goyong na kailangan na rin respetuhin. Damage output ng isang Valentina. Hihintay na lang yung isa pang magandang damage item para sa kanya. Sobrang ganda ng blade armor from the export. This just means na hindi pwede na basta-basta i-free hit ni Doming AR para ma-poke down yung Peraga armor, yung export. So this gonna give a lot of options for Omega. Big team fight. Chakno, nag-stretching lamang. Pero ito na ata ang push na inaabangan ng barangay. Tatapusin na kaya nila ito, Brusco. Saktuhang pagpwesto lamang. Mabubura ang Lord ni Nana Evos with a great defense. Kulang pa sa minion waves. Kailangan pa nila mag-clear ng torre doon sa mga side lanes. Dalawang torre pa nga doon sa taas pero mabilis matutumba yun. So Doming. Wala namang tao dito for Omega. Again, that was just a either a crucial misplay from the Claude or napakaganda rin ng micro na ginawa ng Omega versus Doming. This puts them in a very good spot. At naggantihan na nga ang dalawang real world manipulation. Hindi pa nagkakaabotan, no? Parang perfect squares. Perfect square. Perfect Dami. squares. Minsan, kailangan nila talaga natin tumingin kung kaninong real world manipulation yung nakalapag. Sobrang dami namang pera ni Ryota. 2 item under 1 minute. Ano, 4-0-5 so far. Perfect game para sa export. May gustong patunahin si Ryota eh. Ang yaman. Ang yaman ni Atoy R. Na-call out kasi kanina. Oo. Nung pre-game, sinabi ba naman na malakas sana yung Smart Omega kung kaso nandun daw si Ryota. Yung tawag doon, beautiful storytelling. Oo. Na-kinall out ka ng isang player, tas ngayon, ang ganda ng laro mo dito sa game number 1. Omega ngayon ang lamang pagkatapos ng magandang, sabihin natin, first 13 to 14, 15 minutes ng laro galing sa Minana Evos na nakita natin na bura in one false engage. Grabe, sabi ko kanina nasa side ng Minana Evos Omega timers pero iba pa rin talaga pag Omega ang may hawak ng timer nila. 18 minutes in. 2 minutes in na tayo sa Omega timers. And 2 minutes na rin nasa harap ng base ng Minana yung Omega. Kilala natin yung Barangay Omega habang tumatagal lalong sumasarap ang laro nila. At ngayon, ang sarap ng buhay nila ngayon dahil sobrang lamang na nila. Nababaliktad talaga ng Omega ang mga ganong klaseng team fight. Pero ngayon mukhang makakalbo na ang base ng Minana Evos. Wow. Omega
kumatok lang, nawasak na ang tatlo. Heartbreaking for Minana Evos fans. Sobrang na-turn around yung laro. Pero again, kung nakita natin, one wrong engage galing sa Minana Evos, naikot yung laban, pabor para sa Omega. One really good engage galing sa Minana Evos. Kaya rin nila ikot yung laban ulit. Oo. Honestly, they need to play the split push right now. Hindi rin ganun ka-confident na ilagay. Naku, no, na-regen pa niya. Grabe. Oh, sip. Kailangan respetuhin si Baldoming. Oh, sip HP. Grabe, ang bilis na wala ang HP dito ni Jack Mamba. Sabi kasi ni Doming, ito walang blade armor. Oh, wala. Pero masaya doon ang Omega na hindi nawala yung immortality niya. Ryota, muntikan rin nawala doon pero makaka-regen siya. Omega lamang dito sa Lord. Nabalik pa ang Firaga Armor, kamuntikan na. Pero concealed play, nagmumula dito kay Chakno. Si Brusco ata ang tanging makikita. Boyet, dumadriving Oh, lang Chakno, naman Chakno. doon. Pero si Chakno ata, delikado. Goyong, oh! Last Insanity na gamit na rin at may penalty zone doon sa loob. Oh, ng Kelra! Lord. Pero Kelra is down. Wala na ang gold standard para sa barangay. At si Andorio ngayon ay napaulti na rin. May stun din na magagaling dito kay Brusco. At mukhang kontrolado na ng Minana. Si Doming pa ang nasa loob. Wow! At sa Lord secured para sa side ng Minana at tatakas na ang barangay. Ryota might just get his first death of the game pero hindi. Apat ang survivor ng Omega pero Lord ang mapupunta sa Minana. Grabe sila. So, ito yung ito yung literal focus sa goal eh. Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Napakaganda nung paggamit ng penalty zone into flicker. Naabot niya si Kelra. He was forced to purify. He was forced to dash away. Kaya nasara ni Go yung AR yung gap. Number 1, meron na siyang double dash. Ginamit pa niya yung last insanity para magkaroon ng mini dash. And naabot niya si Kelra sa may bandang likuran. Effectively removing yung main damage dealer ng Omega. And sabi ng Minana Evos, okay na. Tapos na yung clash. Focus na kami sa Lord. Welcome to MPL Philippines S12 Lansu. Grabe yung pagpasok niya doon gamit ng penalty zone na mukhang Grabe. Nani? Omega, na-speechless ako doon sa pagpasok. Na-penalize eh. Na-penalize talaga eh. Parang balibaliktad tong laro na to eh. May minsan lamang Omega. Yung mga perfect XP laner moments, yung nagawa mo talaga yung trabaho mo na para maikot yung laban. Yun lang naman talaga ang kailangan nating makita. Pero ngayon, Chakdu naghahanap ng Oh, set, nice pero dodge! hindi tatama. Nice Oh dodge my goodness. mula sa Minana Evos. Pero tutunawin na ata ng Omega ang Lord. That's one inhibitor down. Mission successful para sa Minana Evos. Grabe si Goyong. Yung proc ng Last Insanity, may window kasi na may konting CC immunity. Oo. Yung Last Insanity, hindi siya tinamaan nung knock-up ni Chaknu. Maliit na bagay, pero naka-disengage ang Minana ng Evos na walang punishment coming up from the barangay. Okay, so umabot na tayo sa punto na yung laban na to ay magdedehado galing sa isang team fight. One wrong move, one perfect move from either of these two teams can determine the result of this game. And so far, si Ryota pa rin ang wala pang deaths dito sa laro na to. 4-0-5. Ito yung pinag-uusapan natin, no, na pag umabot na ng late game, isang team fight na lang ang magde-decide. Isang Lord na lamang. At kung titignan natin ang item builds at ng FWD Insurance ay talagang lock item na halos lahat. Yeah, meron na rin napakita mo na kanina yung yung mga lock item nila. Very important dito is yung insurance policy for the Claude na meron siyang Wind of Nature again to mitigate the damage output of Kelra. Pero nandiyan din yung mga immortality sa side ng Smart Omega. Ngayon may hawak na si Kelra, meron na siyang immortality, hindi na sapat yung double down close the gap na objective dito for Minana Evos na tatalo na ng penalty zone tapos i-burst. Kailangan makahanap talaga ng magandang Lord sa Minana Evos. That's why split pushing is gonna be really important here kasi hindi ganun kadali for Minana Evos na harapan yung Omega. Number 1 nandyan yung X-Borg and number 2 nandyan yung Eve. These two heroes are really good in Lord dances kasi nandyan yung slow, may true damage na nagagaling kay Ryota and may sustain. Tapos again yung nilalock ka sa isang box kapag lumabas na yung RWM. So kailangan mag-ingat na Minana Evos. They need to place the Claude on the opposite side of the map. Pero alam to ng Omega. Sabi ni Kelra, Claude God din ako. Kung ako yung Claude dito, ganyan yung gagawin ko. So, guys, dito tayo. From the matchup of the gold laners to the matchup of the roamers, yung kailangan gawin dito nila Lansu at saka ni Ryota para sa kubanan nila, sobrang taas ng halaga. Isang magandang pasok gamit ang penalty zone, isang magandang lapag ng Last Insanity ng X-Borg. We have to watch out for those two key abilities galing sa XP laners. At Evolve Lord na rin ang usapan dito. Ito yung mga game-changing objectives talaga sa loob ng isang laro. Sisimulan na ni Andorio. Chaknu nag-check push lamang. Kontrolado sa ngayon ng Omega ang Lord Pit. Pero nandyan na rin si Boyet at Lansu. Doming split. Ito yung mahirap eh. Kung mahirap from frontline sa Minana Evos,
Sa side naman ng Omega, ang hirap nung palakad-lakad ka. Uwi ka ng uwi ng base. Oo, Kasi may split push-an tayo. Nagamit ni Etomax yung real world para Oo. hindi mamatay yung Torre doon sa baba. Para lang makaklear ng Oo, wave. tumig! Naku! Purify. Si Doming naman ata ang gusto. Oh! Kaya na afli ni Kera na ng Mamba. Pero may gante si Brusco at si Kela ngayon ay nag-dash. -1, wala ka na Doming. At si Brusco naman ata ang isusunod. Yung immortality ay hindi sapat dahil dalawa ang mawawala sa Minana Evox. Oh my goodness! At itutuloy pa nga ata nila dito si Ryota. Nice penalty zone mula dito kay Lansu. At si Antonio! Antonio ngayon, siya naman ata ang igagante pero tatakas na. Dahil nandito na ang tanod, nandito na si Etomax. 5 versus 3. Tatlong miyembro na lang ng Minana Evo. Sapat ba yung wave clear? Sapat ba yung damage? Makakadepensa pa sila! Mag-iingay na ba ang barangay? Ryota looking for that damage. Pero ngayon si Goyong, saktong depensa lamang. Insanity. Last Insanity na gamit Antonio with Appraiser Slap. Base. Sumabog ng sabay-sabay. Yung mga immortality ay nawala na rin at si Antonio ngayon ay tumatangke. Pero sapat si Goyong. Sapat ang damage. Wala man yan. At kailangan niyang tumakas. May immortality pa siya. At ayan na nga, mapapop na rin. Lanzo AR, naghahanap pa rin sila ng angulo para matapos pero hindi Boyet nila sa labas. matapos to. Ayaw pa umalis dito ng Barangay Omega. Minana Evos kumakapit pa sila para sa depensa! Goyong AR looking for the big ultimate. Oh! Unstoppable na si Ryota. Nagalit kasi nung pregame. Grabe, sabi na ng Omega, ang tagal na natin dito! Ang tagal na natin dito! Yung minion wins, ayaw sumabay masyado. Uwi muna tayo. Punta tayo sa Lord. Grabe yung depensa ng Minana Evos. Oh, they wanna take the Lord. They can't take the Lord kasi buhay yung jungler na Minana Evos. Samantalang patay din si Andorio. This does give Minana Evos the advantage, however, kasi buhay yung Baxia at buhay yung Claude. Gusto ko lang balikan yung kill kanina kay Chakno. Binato niya yung tissue paper para mag-proc yung Quantum Charge. Kaya naabot niya ng Tyrant's Rage Flicker yung Claude. What a play by the mom. Ito naman! Chakno with the setup at hindi na nakagalaw si Goyong. Ganun kabilis yung nangyari para sa barangay at ngayon 4v4 na. Problema kasi yun 4v5 kanina. In-equalize lang ni Chakno. Oh my goodness, grabe yung mga outplays dito. Chak Mamba, nakakadalawa na siya sa trade. Even though nakapag-defend yung Minana Evos, again, yung mga jumps ni Chakno, he still has a flicker by the way. After nitong Lord Take na to, which will spawn in 30 seconds, mabubuhay naman si Lanzo at si Goyong after that. Pero kailangan nila mag-ready kasi again, may flicker play coming out from Chakno. Take a moment to breathe and take it all in. Unang laban Chakno, pa lang Chakno. para sa araw na to. Uy, ginamit dito ni Bronsco. Grabe. Ultimate niya makakatakas. Alright. Chakno. Hingang onti lang para sa dalawang kupanan na to. Hindi pa tapos. Almost 27 minutes. Tatapusin na nila anong hindi pa tapos. Si Lanzo naman ata makakapasok mo na ng penalty Yellow zone. Pero babagsak na rin siya. That's 1 kill for Kelra. At 3v5 scenario makikita natin dito sa loob ng base ng Minana Evos. Tatapusin na ba dito ng Omega? Malayo pa ang Lord. Oh, Si direct Boyet ay kailangan na mag-back. Si Domeng, delikado dito pero baka BMI pa pabalik. Claude, It is Claude. a 5v3. Makaka-clear ba dito? Yung Claude Oh! tatapusin na ata pero may BMI pa. Places track. Hindi tatama kay Boyet. IAR lamang at si Goyong ay papasok na rin with the last insanity. Pero kalimutan mo na lahat ng yon. Dahil Omega ang Game 1 winners. 27-11. Ganon katagal ang unang laro sa araw na to. Barangay Omega walks away with a victory, but are you not entertained? This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance, Smart Omega, at ang Minana Evos pinakita ang mas pinaslakas na laro dito sa Season 12, dito sa Day 2 ng Week 1. Game 1 pa lang tumatayo na. Oo. Yan ang gusto ko. Woo! Ngayon lang ako nakakita Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ng taong win condition. May insurance policy yung Smart Omega. Anong Purify? Chak Mamba! Mukhang gusto pa natin huminga kanina eh. Okay. Tapos biglang sabi, Ito na, ito na. Ito na yun. Gusto ko rin magbigay ng props dito kay Andorio sa ginawa niya doon sa Oh, yeah. hinto ng Yeah. wave clear ni Domeng. Yung knock-up, yung taunt na nilabas ng bagong jungler ng Smart Omega, yung Fredrin, para mahinto yung Blazing Duet wave clear ni Domeng. Sobrang crucial yun sa depensa, sa opensa ng Omega. Nag-alagrak. Nag-alagrak, si oo. Antonio. Sabi niya, hindi, wala akong wild charge pero pwede na to. Sinuntok yung Claude, tapos inangat eh. Nakasul yung Blazing Duet eh. Ginawang burger. Okay. Oh my God, grabe Flinip yung lang na mechanics. ganun eh. Whoop!
Lupit. Grabe yung pinakita, hindi lang ng Omega, pero of course ng Minana Evos rin. Back and forth yung laban. At doon nga, umabot na nga sa punto na naging sino ang makakakuha ng mas magandang team fight. Ang sagot doon ay Omega. Oh, yun, nakita nga natin yung sagot. Gusto ko lang sabihin, yung comp execution, definitely Minana Evos. Yes. Pero yung stellar individual performance, nakuha na Smart Omega. Wow. Welcome back to the MPL Philippines. Jack Mamba. Welcome back to playing Ito Max. Really great performance as well. And of course, mukhang sobrang komportable ni Atoy R doon sa XP lane. Oo, ang ganda ng ginawa ni Ryota doon. No? Very safe, pero alam mo yung tama yung risks na kinukuha niya. Mga smart risks yung mga kinukuha ni Ryota doon. Pero ang gusto ko talagang i-highlight dito, men, yung ginawa ni Etomax doon sa baba. Ang laking tulong nung alam niyang importante yung wave na yon na Yes. nag-real world siya para hindi bumagsak yung inhibitor. Although it's at the expense of the team fight, pero alam kasi nila, kailangan nilang ayusin muna yung Claude problem nila. Pero being Smart Omega, anong ayusin yung Claude problem? Akala mo nag-split push ka? Hindi. Hinahunting ka namin. Oh, yun nga yung nakakasurpresa eh. Minsan, sa mga sitwasyon na ganun, alam natin na the usual thing is nakapwesto yung mga roamer, yung kalaban mo na team sa Lord. Kasi nandun na yung Lord eh. Yun yung hinihintay nila. Pero dito sabi ng Omega, kakainis na tong split push na to. Sige, kuhuli nga natin si Doming. Kasi may false sense of security. Yun, Dahil oo. hawak niya yung Purify. Sabi ni Doming, pag natalon ako dito, safe ako. Pero ang hirap kasing i-compute nung micro-mechanic play na ginawa ni Chakno. Alright, feeling ko excited na si Midnight dito himayin yung laban. Welcome to the Analyst segment brought to you by Midnight. Kakaiba ang init na dala sa atin ng Minana Evos at Barangay Omega. Game number 1 pa lang pero nagpakita na ng insane macro gameplay ang Minana Evos at insane micro gameplay naman from the side of Smart Omega. Nakita natin kanina na hawak ng Minana Evos yung majority nung early to mid game. Kahit ngayon late game, nakikita natin parang nahihirapan yung Smart Omega. But at the end of the day, it was the individual decision makings of the players that allowed Smart Omega to kind of take over in this game. Pero mga MVP dito sa game number 1 is none other than Atoy R. Hawak niya ang kanyang X-Borg 506. Didn't die in that game. And ang gusto kong i-highlight dito is yung kanyang adjustment. Normal na bumibili ng SQ1 sa X-Borg. Alam niya ng mga prominent explainers kasi habol mo rito yung slow na nabanggit natin kanina na nagka-coincide with the Eve pick ng Smart Omega. Pero siya kasi yung pinakamatinding frontliner na hindi kayang labanan ng Minana Evos. Even though sabihin natin merong ang poke damage na nanggagaling mula kay Claude, yung kanyang pag-purchase ng Blade Armor made him untouchable from Minana Evos. Although nabibigay niya yung Last Insanity dito kay Goyong AR, ang kailangan lang kasing isipin dito ni Ryota is i-make sure din niya na yung gamit ng Last Insanity niya towards the backline is gonna prevent Minana Evos from dealing further damage over Smart Omega. Perfect record siya dito, 506. Yung kanyang uptime, him being alive 100% in this game is what allowed Omega to be able to pull off this kind of comeback. Kasi siya din talaga yung additional frontline for the Fredrin para makahanap din ng playmaking room dito si Kelra. Pero Minana Evos, they did a fantastic job on the early game. Again, sinasacrifice nila minsan si Lanzo AR for the benefit of getting vision and again yung catch dito kay Kelra para ma-close nila yung gap para mapatay nila yung Claude. Kasi again, may certain advantage na hawak ang Minana Evos dito sa kanilang composition. Once na ma-close na yung gap, may enough damage output sila para patayin si Kelra. Pero ito yung crucial moment, 15 minutes in, na nahuli dito si Doming AR. Hindi niya ginamit kagad yung kanyang Wind of Nature, napababa yung kanyang buhay, and naging enough yung kanyang HP bar for Etomax to take him down. Ito yung number 1 false sense of security dito na na-experience si Claude. And sumunod dito yung huli ni Chuck Mamba. Again, hindi mo na makakalculate to. Talagang si Chaknu, signature play niya to. Omega, akala ni Doming AR na makakapag-split push siya, meron siyang Purify, hindi siya basta-basta mahuhuli, pero tinapon yung tissue paper, prinok yung Quantum Charge, and ginamit yung kanyang Flicker ulti para mahuli yung Claude. These plays are what allowed Smart Omega, again, to have this kind of fantastic comeback against Minana Evos. Gusto ko na din i-highlight dito si Kelra at si Ryota. Ang daming beses nila nagpalit ng item actually. At one point, bumili ng Bloodless Axe si Ryota, binenta niya, sabi niya hindi niya trip. Bumili siya ng War Axe. Si Kelra dito, bumiling Athena at one point, sabi niya, ayoko na mamatay, bibilang ko Athena, bibilang ko Immortality, bibilang ko Rose Gold. Pero after mamatay yung mga proper heroes on the side of Minana, nung wala na rin si Doming AR, wala na si Lanzu, wala na si Goyong, doon na siya nag-full damage build. And again,
saksakan ng daming damage ang Bruno. Hindi yan tulad ng ibang marksman. Pagdating late game, ay medyo nagpo-fall down yung kanyang damage. Bruno deals a lot of damage, especially naka-assassin emblem pa siya rito. And yung tenacity, yung konting survivability versus these pokes and burst damage coming up from Minana Evils, crucial yan. Kasi kahit sabihin natin, he is sitting at 1 or 5% HP, as long as maproc niya yung Wind of Nature, hindi siya kayang hawakan ni Doming AR. Pero looking at the team fight statistics here, eto Max, 100% kill participation on the Eve. Ito yung pinag-uusapan natin kanina during the drafting stage. Ang kailangan lang naman kasi ng Omega is supplement for Kelra. Basically, siya yung nagsara dito ng composition ng Omega. Nag-solidify rather ng team fighting capabilities ng Omega versus Minana Evos. And of course, yung slows coming up from both the X-Borg and the Eve, preventing Void, AR, and Lanzo from really reaching the backline. Although, may mga times na talaga nakakapasok sila. Pero again, it was a problem at one point for Minana Evos. Doming AR, again, napakataas ng kanyang farm, 803 GPM. Ang taas din ng hero damage. Pero ito yung factor ng game na hindi mo kayang i-calculate. Chuck Mamba with the Flicker ult, securing that game here for Smart Omega. And speaking of Smart, with Smart's power, all 99, you have the power to do what you want. With 8 GB for all sites and apps, you can power your play or watch, share, and stream everything. You also get a free Giga Arena ticket, so you can unleash the inner gamer